Hinamon na po ni Senador Mig Zubiri, Deputy Minority ng Senado, na pangalanan, ilabas ang pangalan ng mga politiko, kontraktor, lahat ng sangkot sa flood control scam o korupsyon sa flood control project ng Pangulong Marcos. Tama naman po yan, kailangan. Actually, hindi lang siya ang may gusto niyan. Ako gusto ko rin yan. Hopefully kayo mga Pilipino, tayo mga Pilipino dito at sa abroad na may-ari ng perang ito na 545.6 trillion sa loob o billion, kalahating trilyon sa loob ng 3 taon. Ay bakit nga hindi pangalanan? Pangalanan natin magkaintindihan, kasuhan, panagutin, ipakulong para magkaroon po ng closure ang nakawan sa pera ng bayan. Get rid of the corruption. We have to start naming names. Cases should be filed and the law should be implemented. Hindi natatapos sa kontratista ang korupsyon sa flood control projects. Ito ang binigyan diin ni Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri kaugnay ng umano'y mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa gitna ito ng mga investigasyon sa mga proyektong pinondohan ng daang-daang bilyong piso ng gobyerno. Paliwanag ng Bukidnon Solon, saklaw ng korupsyon, pati ang mga mambabatas na gumawa ng insertions o nagsingit ng pondo para sa mga proyekto sa nakaraang mga deliberasyon ng national budget. Hindi lamang ang contractor at sino ang mga may-ari ng contractors. Sana ibanggit din po nila sino yung mga nag-sponsor nito, mga budget na ito. Amendment po yan, iilabas kung sino nag-amend sa budget for this. Kung wala po sa NEP yan, di ba, very clear, yung NEP ng 2025, wala yan. 2025. Pagdating ng BICAM, nandun na. So, sino ba naglagay dun sa BICAM? Dito mga projects na ito. Sino ang mga sponsor ng mga senador at congressman? Para malaman natin. Dagdag pa ng senador, dapat pagpaliwanagin ang mga kontraktor na sangkot sa anomalya sa mga proyektong kaugnay ng flood control. Ito ay upang mailagay sa blacklist ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang naturang mga kontratista. Ngunit dapat anya ay kasuhan din sa ombudsman ang mga umabuso sa public infrastructure projects. Gayunman, nilinaw ni Zubiri na may karapatan naman ng Kongreso na magsagawa ng sarili nitong investigasyon kaugnay ng issue. Bukas ay nakatakdang simula. So, yan. Kailangan po yan. Dating Senate President, dating Majority Leader, ngayon ay Minority Leader na yan po ang panawagan. Tama yan. Kasi doon sa budget deliberation, sa Committee on Appropriation at Committee on Finance, wala pang insertion doon. Ang pagsingit ng malalaking mga pondo sa BICAM, yun ang gusto malaman ni Zubiri. Sino yung congressman at senador na nagsingit sa BICAM ng budget? Yun ang dapat panagutin. Kasi pagka BICAM, limitado na lang yun. Iilang congressman at iilang senador na lang nag-uusap doon. Hindi na yung buong Kongreso at buong Senado. Kasi mga member lang ng Committee on Appropriation at Finance Committee. At yan ay pinumunuan ng Senate President sa side ng Senado, House Speaker sa side ng Kongreso. Sila lang nag-uusap yan eh. Di ba lumabas na nga yung picture na si Senate President Escudero ay ilang beses nagpunta ng House. At inamin niya, kasi nagpunta ron, kanyang pinapalo up lang naman. Yun daw kung anong nangyayari doon sa BICAM. Yun na yun. Pati yung small committee na hinikayat at binulgar na ng mga congressman kahapon, nasan yun? Sabi nung bagong chairman, wala siyang idea doon dahil siya naman yung bagong chairman pa lang ng Committee on Appropriation. Pero bandang huli, inilabas din ng kapwa congressman na merong small committee nga na yun ang posibleng dahilan kung bakit may mga insertion. So itong mga isingit, insertion na budget na ito yung korupsyon. Yan ho, kasi yung singit na yan, yung nagsingit lang ang merong authority na maglagay ng pondo, maglagay ng project doon sa pondong kanyang isiningit doon sa proposed budget. Taon-taon yan nangyayari. So doon naman ho sa lehitimong proyekto ng Office of the President na nilaanan ng napakalaking pondo na halos kalahating bilyon o kalahating trilyon, mahigit na 500 billion sa loob ng 3 taon from July 2022 hanggang Mayo ng taong ito 2025. Ayon sa Pangulo, yan ay lehitimong mga project. Pero ang nangyari, wala yung project. Kung meron man, sira-sira yung project, napabayaan, walang inspeksyon, talagang binaliwala. Hindi ho talaga binantayang mabuti. So, command responsibility, ang DPWH Secretary Bunoan, ang siya hong nagpabaya dyan.
sa aking opinion kasi siya yung nag-approve ng project. Siya yung may kaugnayan sa project. Pero bakit pinabayaan niya na nakatiwangwang, hindi pala nagawa ng ayos? Doon nga lang sa Mindoro, wala daw bakal eh. Saka nakakita ng pundasyon. Nadadaanan ng napakalakas na tubig. Tapos walang bakal. Was out talaga pag dumating yung ulan at baha. Meron pa namang ginagawang bahay man, tulay, kalye, kailangan ng bakal. Lahat ng proyekto, lahat ng ginagawa na may semento at buhangin, dapat may bakal para matibay. Alam niyo, katawa-tawa ito eh. Sa ibang bansa, hindi nung kailangan pag-usapan yan. Alam na yan ng mga kontraktor na yung bakal ang nagpapatibay ng project at maayos na timpla ng buhangin at semento para matibay. Dito, wala ng bakal, pero mas marami ang buhangin kaysa semento. Kaya nung hawakan ng Pangulo, nadudurog yung semento kasi buhangin lang. Ganong klase. Tinipid yung project dahil ibinulsa ang pera. Idiniklarang tapos na yung project dahil wala ng pera. Na party-party na nila yan. Pinarte ng kontraktor, pinarte ng mga politiko sa Senado at Kongreso at mga ilang local official, pinarte rin ng mga taga-public works and highways. Sila yan. Kaya tama yung hamon ni Senador Zubiri. Name names, pangalanan, ilabas ang pangalan, yung totoong mga pangalan ng mga politiko at kontraktor. Kasi yung nakalagay doon, lumabas 15 kontraktor. Hindi tayo nga nanghuhula pa tayo kung sino may-ari niyan. Dapat, pag may listahan ng kontraktor, may kumpletong pangalan yan. Sino ang presidente, sino ang chairman, sino ang mga board director, at sino yung secretary ng isang korporasyon. Nandun yan eh. Pati address, nandun din. Hindi naman ilalabas yun. Bakit? Bakit ayaw ilabas ang detalyadong report ng pagkikinanla ng kontraktor at pangalan ng politiko? Ano ba ito? Totoo bang laban ito sa korupsyon or pakitang tao lang? Ang DPWH ang dapat maglabas nito. Dahil hindi ka makakakuha ng kontrata kung wala kang magandang file ng company mo. Dapat kumpleto ang detalye. May rehistro, may permit, lisensyado, may board of director, may mga opisyal. Lahat o nandoon ang file ng kontraktor bago bigyan ng kontrata. Kaya alam ng DPWH yan, sino ang may-ari, saan ang opisina, at sino ang mga opisyal ng construction company. Bakit ayaw mong ilabas? Bunuan. Di ba? O kung sinong identify ng congressman at mayor na nag-identify ng mga project na yan, bakit ayaw mo rin ilabas? Ayan po. So hanggat nandyan si Bunuan sa DPWH, wala tayong pag-asang lumabas ang katotohanan. Opinyon ko lang po yan dahil kasi paano lalalim ang investigasyon kung nandun yung boss na pwedeng pinangingilagan, pwedeng nakaka-impluensya sa ongoing investigation sa departamento. Dapat yan mag-leave or dapat yan, Mr. President, tanggalin mo na si Bunuan. Tapos investigahan pati siya, papanagutin siya. Hindi pwedeng walang alam ang Public Works Secretary. Kasi kung secretary ka ng isang departamento at hindi mo alam ang nangyayari, inutil yun. Walang kakwenta-kwentang sekretary yun kung hindi mo alam ang nangyayari sa departamento mo. Yun lang yun, Mr. President. Inumpisahan mo na ito. Gamitan mo na ng tapang. Gamitan mo na ng lakas ng loob. Dahil taong bayan ang complainant, peoples of the Philippines. People's money, Mr. President.